Kamusta po kayo? Oras na drama-rama na. Paki-support polling page. Salamat po sa pakikinig. Ako po si DJ Rama. Drama pa more! Barangay Love Stories. Lahat naman tayo ay nagkakamali. Lahat tayo nagkakasala. Pero hindi kailanman magiging refleksyon ang mga nagawa nating pagkakamali sa ating pagkatao. Ikaw kabarangay, may mga pagkakamali ka ba sa buhay na pilit mong inaayos hanggang ngayon? Dear Papa Dudut, Betty ang pangalan ko, 45 years old at hindi ko masabi sa programa mo na may asawa ko. Kasi hindi naman kami kasal ni Anton. Siguro para sa iba hindi sila mahihiyang aminin na pangalawang asawa sila ng lalaking kinakasama nila. Pero ako hanggang ngayon kahit na mahigit 2 dekada na kaming may relasyon ni Anton, hindi ko masabi ng buong tapang at nang hindi nahihiya na kabit lamang ako. Papadudod siguro sigurado akong walang babae sa mundo na gustong maging kabit o mistress. Lahat ng babae gustong maging number 1 sa puso at buhay ng lalaking minamahal niya. Pero may mga bagay na wala tayong kontrol kaya napupunta tayo sa mga sitwasyon na hindi natin gusto. Naisip ko nga na kung meron sigurong nasulat na libro kung paano maiiwasang maging kabit ng isang babae, malamang ay dinideliver pa lamang sa mga bookstore. Yung libro ay nakabang na ako sa labas ng mall para bumili. Hindi ko po ginustong maging isang kabit pero nalagay na ako sa sitwasyon na parang wala na akong magawa pa. Marami akong naisip na dahilan kung paano ko naging kabit pero isa lang ang malinaw sa akin. Sigurado akong na-inlove ako ng husto kay Anton. Nakilala ko po si Anton sa company na pinasukan ko pagka-graduate ko sa college. Sa ngayon ay VP na siya for finance. Pero noong time na wala pa kaming relasyon ay parte pa lamang siya ng middle management. Crush ko na si Anton noong una siyang ipakilala sa amin ng HR. Actually, crush siya ng lahat ng babae sa department namin. Kasi bukod sa very gentleman ang datingan niya, hindi siya mayabang at pag nagsasalita ay merong sense. Alam kong matalino siya at may prinsipyo kaya naman kapag nauutusan akong pumunta sa office niya para magpapirma ng dokumento ay kinikilig ako. Yun yung mga panahon na wala akong masamang intensyon kundi ang makita lamang ang crush ko ng malapitan at may kwento sa mga kaibigan ko sa office kung ano ang suot niya mula ulo hanggang paa. Kung anong ginagawa niya at kung ano ang sinasabi niya sa akin. May time nga na nag-hi lamang sa akin si Anton noon ay bigla akong napatili. Sabay takip sa bibig ko kasi nahiya ako na baka kung ano ang isipin niya. Pero ang sabi sa akin ni Anton ay hindi ko lang nakita pero natawa daw siya pagpasok niya sa office niya noong tumili ako. Sabi pa niya napapansin na raw niya na lagi akong nakangiti at kahit nasaan papuntahin at utusan ay wala akong reklamo. Alam ko namang may asawa na siya at mga anak kaya para sa akin ay harmless yung pagkakaroon ko ng crush sa kanya noon. Crush lang naman yun, Papa Dudut. Pero ang hindi ko alam ay unti-unti na palang lumalalim ang pagtingin ko sa kanya. Hindi ko alam kung dahil mabait siya sa akin o extra caring siya sa akin basta ang alam ko ay mahal ko na siya. Dumating yung pagkakataon na nagkaroon ng party sa company namin kaya halos lahat ay nakainom na. Siguro dahil sa alak kaya ako nagkaroon ng tapang na sabihin sa kanya na mahal ko siya at wala akong pakialam kahit na may asawa na siya basta masabi ko lamang kung ano ang nararamdaman ko para sa kanya. Inamin naman sa akin ni Anton na nahuhulog na rin ang loob niya sa akin kaya may nangyari sa amin.
Na-inlove ako ng husto kaya kahit mali, kahit bawal ay nakipagrelasyon po ako kay Anton. Hindi nagtagal ay nagkaroon kami ng anak, si Lian. Wow! Ang cute naman ang suot ng prinsesa namin. Hug mo nga si Daddy. Daddy! Hug! Asan si Mami mo? Mommy! Lian, hindi ba sabi ko sa'yo huwag kang sisigaw? Mommy, hinag ko si Daddy kanina. Hug mo rin siya. Hug, hug! Oo nga naman. Oh, nasaan ang hug ko? Kayo talagang mag-ama oh. O sige na, group hug tayo. Wow! Nakakawala ng pagod yun ah. Teka lang, ba't nandito ka? Sabi mo bukas ka pa dito matutulog. Nag-away kayo ni Gigi? Ikaw naman? Nagpupunta lang ba ako dito pag nag-aaway kami ni Gigi? Oo, madalas. I'm sorry. Okay lang. Hindi naman ako nagre-reklamo eh. Tsaka sanay na ako maging second-class citizen. Betty, hindi ka second-class citizen. Mahal ko kayo ni Lian at lagi kong pinaparamdam sa inyong pagmamahal ko. Alam kong hindi ko kayang ibigay sa inyo ang 100% na atensyon ko. Pero hindi ko hahayaang apihin kayo ni Gigi at ang mga anak ko o kahit ng ibang tao. Alam ko naman yun eh. Kaya nga nagpapasalamat ako kasi pinanindigan mo yung pagiging tatay mo kay Lian. Nagpapasalamat din ako kasi natanggap ni Gigi si Lian at close din ang mga anak mo sa anak natin. Oo nga. And speaking of being close, kaya ako napaaga ng punta rito kasi pinabibigay ni Gigi itong invitation kay Lian. Birthday ni Tom sa Saturday. Gusto ni Tom, nandun din si Lian. Ah, oo nga pala. Sige, ipapasama ko na lang si Manang kay Lian para madala sa bahay nyo. Sigurado ako matutuwa si Lian na makita uli yung mga kuya niya. I'm sure matutuwa rin ang mga kuya niya. Si Lian lang kasi ang baby girl sa family namin. Lahat ng mga kapatid ko, puro lalaki rin ang anak. Kaya excited sila makita uli si Lian. Don't worry, ipapahatid ko sila dun sa Sabado. Betty? I'm sorry ah. O ba't ka nagsasorry? Sorry kasi hindi kita maisama sa bahay kapag may mga special occasion ng family namin. Anton, hindi mo kailangang mag-sorry. Sa dami ng kasalanan ko sa asawa mo at sa mga anak mo, sapat na sa akin na tanggap nila si Lian. Don't worry, next weekend, labas na lang tayo ni Lian, okay? Okay. Ako yung nakikihati sa pagmamahal, ako yung bawal. Ako yung mali. Kaya naman kahit nakakarampot na atensyon lamang ang nakukuha ko kay Anton ay sinasabi ko sa sarili ko na dapat maging masaya ako. Kasi kung ibang lalaki yon ay baka pinabayaan at iniwanan na ako pagkatapos maanakan. Tinuturing ko rin na maswerte ako kasi hindi ako inaway ni Gigi noong nalaman niyang may relasyon kami ng asawa niya. Siguro kasi ay confident siya na hindi siya iiwanan ni Anton dahil siya ang legal wife. Pero alam kong nasaktan siya ng husto nang malaman niyang nabuntis ako at nagkaanak ng babae. Kaya naman kahit na natutuwa sila kay Lian ay sinisikap ko palagi na maging parang invisible sa pamilya nila. Pag hindi nila ako nakikita at hindi nila ako naririnig ay hindi nila maiisip na nag-i-exist ako. Para kahit papaano sa ganung paraan ay mababawasan ko ang sakit na idinulot ko sa pamilya ni Anton. Hindi ako nagdedemand na kailangan ganitong specific na araw ay nasa bahay ko si Anton. Sapat na sa akin na pinupuntahan niya kaming mag-ina para makibanding sa amin kapag may oras siya.
Pero pagkasama namin ni Lian ang daddy niya ay sinisiguro ko na masaya si Anton. Kinekwentuhan namin siya ni Lian ng mga nangyari sa amin noong mga araw na wala siya. At pag may espesyal na okasyon sa school ay ini-inform ko rin si Anton. Kahit na second class citizen lamang ako ay walang duda sa puso kong mahal ako ni Anton at mahal na mahal ni Anton si Lian. Papadudot matalino ang anak kong si Lian at very perceptive. Bata pa lamang ay hindi na kami, alam niyang hindi kami ang original na pamilya ng daddy niya. Pero wala akong nakikitang galit sa puso ng anak ko, siguro kasi pinalaki ko siya ng buong pagmamahal. Palagi kong sinasabi sa kanya na mahal namin siya ng daddy niya. At dapat siyang magpasalamat dahil maraming taong nagmamahal sa kanya. Gaya ng mga kuya niya at ng tita Gigi niya. Kaya lang likas na siguro sa ibang tao ang maging mapanglait. Kahit mga batang walang kasalanan idadamay sa pangiinsultong ginagawa nila. Lian! 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 Bakit po? Patayin mo yung TV, kakausapin kita. Ano ba yan? Matatapos na yung pinapanood ko eh. Nagsumbong sa akin si Manang. Kailangan ko raw magpunta sa school nyo kasi may inaway kang kaklase. Ma, hindi ko siya inaway. Siya kaya yun ang away sa akin. Kahit na! Bakit mo pinatulan? Sobrang annoying yung guy na yon, no? Kaya sinabunutan ko. Oh my gosh! Nakipagsabunutan ka sa isang lalaki? Hindi, ma! Hindi ako nakipagsabunutan, no? Sinabunutan ko siya, pero hindi niya ako sinabunutan. Kaya niya ako isinumbong sa principal. Pero okay lang yun. He deserves it. Tsaka, at least, hindi niya ako sinaktan. At proud ka pa sa ginawa mo, ha? Eh bakit naman po hindi? Sabi niyo dapat maging proud ako sa family natin, di ba? Pero anong ginawa niya? Nilait niya yung family natin, ma. Nilait niya si daddy. Nilait niya kayo. Tinawag niya akong anak sa labas. O hindi ba? Deserving siya sa ginawa ko sa kanya? Lian, sinabi kong maging proud ka sa pamilya mo. Pero hindi ko sinabing maging arugante ka o mapagmataas. Hindi license yon para makipag-away ka sa tuwing may maririnig kang hindi magandang sinasabi tungkol sa amin ng daddy mo. Ma, siya lang naman yung ganun sa class namin eh. Sa totoo lang, lahat ng classmates ko, asar sa kanya. Kasi nga, puro panlalait yung naririnig namin sa kanya. Ay nako, ang hirap mong paliwanagan. Lagi kang may sagot sa sinasabi ko. Ayan ang daddy mo. Isusumbong ko sa kanya yung ginawa mong kalokohan sa school. Siya nang bahala sa'yo. Ayoko nang magalit. Hi, Dad! Hi, Princess! Dad, kailan ka uwi kina Tita Gigi? Ha? Kakarating ko lang, pinapalis mo na ako? Sorry po, hindi ko kayo pinapaalis. Ka-text ko kasi si Kuya Tom. May book daw siya ng Noli Me Tangere kailangan ko po yun sa school. Sabi niya ibibigay daw po niya sa inyo para maibigay niyo sa akin. Akala ko, ayaw mo na ako makita eh. Dad naman ang OA mo ha. Ang akala ko si Mama lang ang drama queen sa atin eh. Kayo rin pala, drama king. So, dito kayo mag-dinner? Dito kayo matutulog? Mhm. Kahit itodo mo pang panguuto mo sa daddy mo, isusumbong pa rin kita. Lian, anong ginawa mo ha? Dad, I'm sure pag nalaman mo, magiging proud ka sa ginawa ko. Sinabunutan yung lalaking kaklase kasi tinawag siyang anak sa labas. Eh bakit sa bunot lang ang ginawa mo? Dapat sinuntok mo pa para nadala. Nako, kinukonsinti mo pa eh. Sabi ko na magiging proud kayo sa akin eh. Kaya pag nagka-boyfriend ako, gusto ko yung katulad nyo, Dad. Responsible at saka open-minded. Op, op. Bawal pa mag-boyfriend ngayon ha? Papadudot na realize ko ng mga oras na yon na nagdadalaga na nga pala si Lian.
Hindi magtatagal ay may mga manliligaw na rin sa anak ko. Mga manliligaw na katulad ng daddy niya, responsable, open-minded at may asawa na. Biglang nagkaroon ng takot sa puso ko noong marinig kong sinabi yon ni Lian. Ayokong matulad sa akin si Lian at ayokong isipin niya na ideal family ang pamilya namin. Papadudot, inaamin ko sa inyo na may takot sa puso ko. At ayokong maging kabit din ng ibang lalaki ang nag-iisang anak ko. Bagay na kinakatakutan ko, Papadudot. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa. Nasa Spotify na, Barangay Love Stories. Pakinggan kahit kailan, kahit saan. Barangay Love Stories sa Spotify. Kinig na, kabarangay! At dahil hindi kami ang legal na pamilya ni Anton ay hindi niya lehitimong anak si Lian. Kaya maingat kong ipinapaunawa palagi kay Lian ang sitwasyon namin ng daddy niya. Palagi kong sinasabi na hindi niya dapat ikahiya kung anuman ang kondisyon ng pamilya namin. Sa tingin ko ay tumanim naman yon ng husto sa puso ng anak ko, Papadudot. Proud ako kay Lian kasi wala siyang hinanakit sa daddy niya at sa pamilya nito. At proud din ako sa sarili ko kasi alam kong napalaki ko siya ng maayos. Sa tuwing ipinagtatanggol ni Lian ang pamilya namin sa ibang tao, sa tuwing kumakampi siya sa mga kaklase o kaibigan niyang binubuli, alam kong hindi ako nagkamali ng pagpapalaki sa kanya. Kaya lang habang lumalaki si Lian ay hindi pa rin maalis ang takot sa puso ko. Siguro dahil nakontento na ako sa konting atensyon at pagmamahal na kaya lang ibigay ni Anton para sa amin ni Lian. Kaya hindi ko nasabi sa anak ko na dapat ay pumili siya ng lalaking siya lang ang handang mahalin habang buhay. Hindi ko nasabi kay Lian na kahit gaano katindi ang pagmamahal mo sa isang lalaki, kapag may asawa ay kailangan mo siyang hiwalayan at lumayo. Hindi ko nasabi na malaking kahihiyan at malaking kasalanan ang ginawa kong pakikipagrelasyon sa daddy niya. Papadudot ng simulang magkatotoo ang mga kinakatakutan ko noong sinabi sa akin ni Lian na may nagugustuhan siyang kasamahan niya sa opisina. Andre ang pangalan ng crush niya at wala siyang bukang bibig kundi puro magandang katangian lamang ni Andre. Perfect gentleman daw si Andre, mahinahon magsalita, may sense of humor, responsable at open-minded, katulad ng daddy niya. At huli na nang malaman ko na katulad ng daddy niya ay may asawa na rin si Andre. Wala na sigurong mas masakit pa para sa akin, para sa isang ina at kabit na katulad ko. Ang malaman na anak mong iniingatan ay magiging kabit din, Papadudot. Sabi ko sa'yo, nakakatawa, di ba? Hello po, tita. Hi, Ma! Oh, saan ka galing? May inasikaso lang ako sa labas. Tita, good news po. May copy na po ako ng concert ng Duran Duran dito sa Philippines noong 2008. Hindi niyo po yun napanood, di ba? Salamat, Andre. Wow ha, ang lakas ng mama ko sa'yo ha. Samantalang yung pinapa-download ko sa yung favorite movie ko, hindi mo pa nagagawa. Ito naman. Don't worry. Ita-download ko na. Ganyan ka naman eh. Tita oh, nagtatampo po yung anak niyo sa akin. Andre, Yes, tita. pwede bang umuwi ka na muna sa inyo? May kailangan lang akong sabihin sa anak ko. Po? Please. Okay na, sige na Andre. Bukas na lang tayo magkita sa office. Ingat ka ha. Alright. See you tomorrow. Bye. Bye. Bye po, tita. Una na po ako. Sige. Ma, ano bang nangyari? May nagawa bang kasalanan si Andre sa inyo? Si Andre wala. Ikaw meron. At ano naman po ang kasalanan ko? Lian, tinanggap ko sa bahay natin si Andre para manligaw sa'yo.
Kasi sinabi mo sa akin, mabuti siyang tao. Totoo naman po yun eh. Mabuti siyang tao. At may asawa na. Pero, ganun din naman si Daddy ah. Kaya, anong masama ron? Lian! Mahal ko si Andre at mahal niya ako, Ma. Actually, mas okay pa nga si Andre kesa kay Daddy eh. Kasi hiwalay siya sa asawa niya. Kaya pag sinagot ko siya at naging kami na, isang bahay lang ang uuwian niya. Anak, hindi kita pinalaki para maging kabit lang. Ayaw niyo ako maging kabit lang. Eh bakit pumayag kayong maging kabit lang ni Daddy? Lian! Ma, sa panahon ngayon, wala nang stigma yung pagiging kabit. Ang importante, kung saan ka masaya, dun ka. Kung wala ka nasasaktan, okay lang yun. Sa tingin mo wala kang nasasaktan? Paano yung asawa ni Andre? Hiwalay na nga sila. Paano yung anak nila? Hindi ko na problema yun, no? Lian, makinig ka sa akin! Huwag mong itulad ang... Ma, ano ba? Unang-una, hindi ako magiging kabit lang na katulad nyo. Kasi hihiwalayan na ni Andre yung asawa niya. Pangalawa, sorry ma ha, pero wag nyo akong pagsasabihan na magiging kabit lang ako ng boyfriend ko. Wala kayong karapatan kasi kabit lang din kayo! Papadudot na tulala na lamang ako sa mga sinabing yon sa akin ni Lian. Wala akong maisagot, tama siya. Nawalan ako ng karapatan na pagsabihan siya na huwag siyang makontento sa pagiging isang kabit dahil ako mismo ay kabit lamang. Papadudot sa dami ng pagkakamaling nagawa ko sa buhay, iisa lang ang alam kong nagawa ko ng tama. Ang isilang si Lian sa mundo. Dahil sa anak ko kaya ako nagkaroon ng lakas ng loob para magpatuloy sa buhay. Dahil kay Lian, nakakaya kong tiisin ang mga pangiinsulto sa akin ng mga tao. At dahil kay Lian ay nagkaroon ako ng bagong pag-asa. Pero hindi ko alam na ang batang isinilang at pinalaki ko sa pagmamahal at pilit na iniiwas sa masaklap na kapalaran ay susunod pala sa mga iyak ako. Nasaktan ako ng husto, Papa Dudut. Parang paulit-ulit na sinasaksak ang puso ko. At wala akong magawa kundi ang umiyak dahil sa sobrang sakit. Bigla ko naalala ang mga magulang ko. Ganito rin kaya ang sakit na naramdaman nila nang ipinagtapat ko sa kanila na buntis ako. Pero ang nakabuntis sa akin ay may asawa na. Baka higit pa sa sakit na nararamdaman ko ngayon ang nararamdaman nila noon. Ako ba ang dahilan kung bakit sa tuwing bumibisita ako sa bahay nila mama at papa noon, kitang-kita ko ang lungkot sa mukha nila? Malamang ako ang dahilan, Papa Dudut. Ang mabuti pa, uminom ka na muna ng tubig para hindi ka iyak ng iyak. Kung gusto mo, dito ka na muna matulog sa bahay. Pag umuwi ka sa inyo, baka mag-away na naman kayong mag-ina. Maglayuan muna kayong dalawa para iwas gulo. Ma, ganito rin ba kasakit ang naramdaman niyo nung sinabi ko sa inyong buntis ako? Pero may asawa na yung lalaking nakabuntis sa akin. Betty, ngayong isa ka na ring ina. Sa palagay mo ba, may magulang na gugustuhing sapitin ng anak niya yung mga nangyari sa'yo? Ma, I'm sorry. Patawarin niyo ako. Nasaktan ako ng husto, pero mas nasaktan ang papa mo sa nangyari sa'yo. Lalo na nung sinabi mo sa kanya na wala siyang dapat ipag-alala dahil kayang-kaya kang buhayin ni Anton, pati na ang magiging anak ninyo. Anak, kahit 7 kayong magkakapatid, ni minsan, hindi kayo itinuring ng papa ninyo ng mga pabigat na gusto niyang ipasa yung responsibilidad niya sa iba. Para sa papa ninyo, kayong mga anak niya ang kaligayahan niya. Kayo ang lakas niya. Kaya nga nung umalis ka sa bahay para sumama dun kay Anton, parang nawala ng sigla ang papa mo.
Naging hukot ang likod niya. Mabigat at mabagal ang mga hakbang at palaging nangingilid ang luha sa mga mata niya. Nung umalis ka, may isang parte sa puso niya na nawala at hindi na bumalik pa. Papa! Alam namin ng papa mo na malaki yung pagkakamali ang gagawin mong pagsama kay Anton. Kaya gumawa ng paraan ng papa mo para kausapin si Anton na hiwalayan ka. Kinausap niya si Anton? Oo. Kaya nga lang, nung mapagtanto ng papa mo na hindi niya kayang ibigay ang mga luhong kayang ibigay sa'yo ni Anton, pikit mata na siyang pumayag sa gusto mo. Pero nagbilin siya kay Anton na mahalin ka at ang anak mo ng buong puso at huwag kang pababayaan kahit kailan. Mula nun, lalo pang nagsikap ang papa mo sa pagtatrabaho. Para ang mga natitira mo pang mga kapatid hindi maramdaman na mabigat silang pasanin sa buhay. Papa! Ma! Patawarin niyo ako. Huwag kang mag-alala. Matagal ka na naming napatawad, anak. Walang sama ng loob ang papa mo sa'yo. Kaya ako naman ang pinarurusahan ng Diyos ngayon. Sumusunod na yung anak ko sa yapak ko. Ma, anong gagawin ko? Tulungan niyo ako. Mahal mo si Anton Opo, at mahal mo rin si Lian. opo. Ang totoong nagmamahal, pipiliin kung anong makakabuti para sa mga taong mahal niya nang higit pa sa sariling kagustuhan. Pag-isipan mo mabuti, Betty. Ano ba yung makakabuti para kina Anton at Lian? Pag nalaman mo na ang sagot, tsaka ka gumawa ng desisyon. Papadudot bukod sa mga magulang ko, sina Anton at Lian lang ang dalawang taong pinakamamahal ko sa buhay. Para sa kanilang dalawa, handa kong gawin ang lahat kahit na buhay ko pang maging kapalit. Tama si Mama dahil ako ang taong nagmahal kina Anton at Lian. Kailangan kong piliin at gawin kung ano ang makakabuti para sa kanila nang higit pa sa sarili kong kagustuhan. Pero ano yon? Anong makakabuti para kina Anton at Lian ang dapat kong piliin at gawin? Pinag-isipan kong mabuti kung ano ang bagay na yon at nang malaman ko ang sagot ay bigla na lamang akong natakot noon, Papadudot, at naiyak. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa. Nasa Spotify na, Barangay Love Stories. Pakinggan kahit kailan, kahit saan. Barangay Love Stories sa Spotify. Kinig na, kabarangay! Yon. Dahil sa pagmamahal ko sa kanya at sa takot na baka iwanan niya ako ay hindi ko sinalungat ang mga desisyon niya. Maswerte ako dahil mabuti siyang tao. Lahat ng desisyon niya laging nakakabuti para sa akin. Kaya pagdating sa anak ko ay hinahayaan ko rin ang anak ko ang mag-decide sa sarili niya. Iniwasan kong makialam dahil ayaw kong sumbatan niya ako na balang araw na hindi isang normal na pamilya ang ibinigay ko sa kanya. Pero dahil sa sinabi ni Mama, nabuksan ang puso at isipan ko sa kung ano ba talaga ang makakabuti para sa aming tatlo. Para mapigilan ko si Lian sa direksyon na gusto niyang tahakin ay kailangan kong mabawi ang karapatan na nawala sa akin. Ang magbigay ng payo sa kanya kung ano ang nararapat at maibalik siya sa tamang daan. Magagawa ko lamang yon kung matitigil ako sa pagiging kabit. Ibig sabihin noon ay kailangan kong iwanan si Anton at kailangan kong talikuran ang mahigit 2 dekada naming pagsasama. Masakit para sa aking iwanan na ang taong minahal ko. Walang iba kung hindi si Anton, pero alam kong makakabuti
para sa kanyang hindi na mahati ang atensyon niya sa asawa niya at sa mga anak niya. Alam kong mahirap po yun, Papa Dudut, pero kailangan. Nang magkaroon ako ng pagkakataon na makausap si Anton ay nagdasal ako na bigyan ako ng lakas ng loob ng Diyos na may tama ang mga pagkakamaling nagawa ko, Papa Dudut. Nasaan nga pala si Lian? Gabi na eh. Nasa office pa rin ba siya hanggang ngayon? Nagpaalam siya sa akin kaninang umaga. Mag-overtime daw sila ng mga kasamahan niya sa office. Kasi marami silang backlog. Kailangan daw yung maihabol kasi tax season na naman. Sa bagay. Sa office din, ganun na nangyayari sa mga tao ko eh. Tapos ka nang kumain? Oo. Salamat ha. Parang special yung dinner natin ngayon ah. Lahat ng paborito ko niluto mo. Teka, anong meron? May kailangan ka bang hingin sa akin? O pabor na gusto mong ipagawa? Sabihin mo lang, hinding-hindi kita hihindihan. Anton? Maghiwalay na tayo. Ano? Nagpapatawa ka ba? 20 years na tayong magkasama. Ngayon pa ba tayo maghihiwalay? Alam mo ba kung anong sabi sa akin ng anak mo? Balang araw, gusto niyang magkaroon ng pamilya na katulad ng pamilya natin. Ano masama ron? Masaya tayong tatlo pag magkakasama. Kahit nagtatrabaho na si Lian, we make it a point na lumabas tayo at mag-bonding at least every month. Kaya natural lang na gugustuhin niya magkaroon ng pamilya ng katulad ng sa atin. At kaya natural din na ang lalaking nagugustuhan niya ngayon, may asawa na. Ano? Sabihin mo sa anak mo, hindi pwede. Hindi ko siya pinalaki para maging kabit lang ng ibang lalaki. Betty, I'm sorry. Wala akong pinatatamaan sa sinabi ko. At kahit kailan, alam mong hindi kabit ang turing ko sa'yo, kundi asawa. Anton, masakit para sa akin na maghiwalay tayong dalawa. Pero yun ang nararapat gawin. Kailangan kong maitama ang mga dati kong pagkakamali. Para maitama ang pagkakamaling gustong gawin ni Lian. Hindi kita maintindihan. Anong kinalaman ng relasyon natin sa gagawin ng anak mo? Kailangan kong mapatunayan kay Lian na mali ang gagawin niyang pagpasok sa relasyon kay Andre. Mapapaniwala ko lang si Lian. Kung ang sarili niyang ina, magkakaroon ng kredibilidad na sabihin yon. Para magkaroon ako ng kredibilidad na sabihin hindi magiging maganda ang buhay niya kapag pumayag siyang maging kabit lang. Kailangan kong tumigil sa pagiging kabit. Ano? Hindi ako babayag. Sa isang iglap, itatapon mo na lang ang pinagsamahan natin. Hindi lang ikaw nagsakripisyo at nahirapan para maging successful ang relasyon natin, Betty. Malaki rin ang pinuhunan ko at hindi lang pera ang tinutukoy ko. Anton, please! Nakikiusap ako sa'yo. Para kay Lian. Gawin na natin kung ano yung tama. Hindi ako babayag! Pag umalis ka rito, huwag ka nang babalik! Dahil hindi ako makikiusap sa'yo na makipagbalikan sa akin! Papa Dudut, kahit na hindi ko alam kung saan ako pupunta, kahit na wala akong source of income, umalis ako sa bahay na mahigit 2 dekada naming tinerhan ni Anton at Lian. Masakit para sa akin gawin yon, pero yon ang kailangang mangyari. Iniwan ko ng tuluyan si Anton. Bumalik ako sa bahay ni Mama at tinanggap niya ako ng buong puso. Parang nahulaan na niyang iiwan ko si Anton. Ilang araw din po akong umiiyak dahil sa paghihiwalay namin ni Anton, pero nang mapagod na ako sa kakaiyak at natanggap ang desisyong ginawa ko, para po akong nabunutan ng tinik sa dibdib. Nagkaroon ng kapayapaan ng puso ko sa mga sandaling yon at na-realize ko na tama ang naging desisyon ko.
After a week ay pinuntahan ako ni Anton sa bahay ni Mama at inamo na bumalik na sa bahay namin. Mahal ko po si Anton, Papa Dudut, at gusto ko siyang makasama pero kailangan kong manindigan para sa ikabubuti naming lahat. Kahit si Lian, pinuntahan din ako para kumbinsihin na bumalik na sa bahay namin dati. Ma, please. Namimiss ka na ni Daddy. Bumalik ka na sa bahay. Kung kailan naman kayo tumanda tsaka kayo maghihiwalay. Bali wala na ba yung more than 20 years na pagsasama ninyo? Dahil pinapahalagahan ko ang 20 years na pagsasama namin, kaya nagdesisyon akong makipaghiwalay sa daddy mo, Lian. Ano? Ang labo niyo naman, Ma. Alam mo kung ano ang kwento ng buhay ko, anak. Sinabi ko sa'yo wala kang dapat ikahiya. Pero hindi ko nasabi sa'yo na kahiya-hiya ang ginawa ko para makabuo ng isang pamilya. Sinabi ko na sa'yo, kung saan ka masaya, yun ang gawin mo. Basta wala kang sinasaktan. Masaya ako dahil sa relasyon namin ng daddy mo. Pero napakaraming tao na kaming nasaktan at patuloy na sinasaktan. Hindi lang ang pamilya niya sa tita Gigi mo. Sinasaktan din namin ang sarili namin. Ma, kung ang wino-worry mo, yung relationship namin ni Andre, huwag kang mag-alala. Iiwan ko na siya. Huwag mo lang iwan si Daddy, please. Kung hindi si Andre, may ibang lalaking darating na magugustuhan mo na posibleng may asawa uli. At sa susunod, baka kahit anong gawin ko, hindi na kita makukumbinsing iwan siya. I give up! Ano ba talagang gusto niyo mangyari? Gusto kong makita mo na hindi glamoroso ang maging pangalawa lang palagi sa buhay ng taong minamahal mo. Gusto kong malaman mo ang kahihiyan na idudulot nun sa'yo at sa mga taong nagmamahal sa'yo. Gusto kong maintindihan mo na may kapangyarihan kang baguhin ang buhay mo at walang kinalaman ang nakaraan ko sa pagpili ng taong makakasama mo habang buhay. Anak, gusto kong ipamukha sa mga lalaking naghahangad na maging asawa ka na karapat-dapat kang hintayin. Anak, ayokong ituring nilang basura ang isang taong itinuturing kong kayamanan. Papadudot, hindi ko alam kung naiintindihan ni Lian ang gusto kong sabihin sa kanya noong araw na yon. Dahil natahimik lamang siya at ilang sandali pa ay nagpaalam na sa akin na uuwi na raw siya. Pero pagkalipas ng ilang araw ay nalaman kong naghiwalay na sila ni Andre. Ang totoo ay nalungkot ako pero kasabay noon, nakahinga na rin po ako ng maluwag at umaasa na sa susunod ay pipiliin na niya ang taong totoong magmamahal sa kanya. Hanggang sa ngayon ay kinukumbinsi pa rin ako ni Anton na magkabalikan kami. May mga pagkakataon na gusto ko nang bumigay. Pero sa tuwing iniisip ko kung ano ang mas makakabuti para sa amin dalawa, tumitibay ang determinasyon ko na wag nang makipagbalikan at manatili na lamang kaming magkaibigan. Unti-unti bumabalik na rin ang tiwala ko sa sarili ko na kahit na wala akong karelasyon, makakaya ko pa ring mabuhay. Nagsimula akong mag-online selling at sa ngayon ay medyo lumalakas na ang sales ko. At ngayon ay may sarili na akong kita. Bumalik ang respeto ko sa sarili. Bumalik na ang dangal na nawala sa akin sa loob ng mahabang panahon. Hindi po yun madali. Ang totoo ay napakahirap talikuran ng mga tao at bagay na nakasanayan ko na, pero sa tulong ng ibang tao at sa tulong ng Diyos, sisikapin kong manatili sa tamang landas. Para kahit na sumunod sa landas na tinatahak ko si Lian, hindi ako matatakot na maliligaw ko siya. Sinisikap kong maging mabuting puno para maging mabuti rin ang maging bunga ko. Hanggang dito na lamang po, Papa Dudut. Maraming salamat at binigyan mo ng panahon na basahin ang kwento ng buhay ko. Sana po ay kapulutan ito ng aral ng mga nakikinig sa inyo.
At para sa mga kababaihang may pinagdadaanan ng katulad ng sa akin ay huwag kayong matakot. Sa bawat pagising natin, binibigyan tayo ng pagkakataon na magbago at piliin ang tama. Sana balang araw ay magkaroon kayo ng lakas ng loob na gawin yon. Muli maraming salamat po sa inyo, Papa Dudut, ang inyong kapuso at kabarangay forever, Betty. Barangay Love Stories. Barangay LS 97.1. 97.1. Number 1. Forever.